Kamusta mga kabayan? Welcome back to my channel. Andito nga pala ako sa Sopot, Poland. So ngayong video na to ay tatalakayin natin yung isa nating kabayan na nag-message ulit sa YouTube channel ko. Ang sabi niya ay, "Sir, ano po ba yung TRC at Karta Pobito na tinatawag dyan sa Poland?" So, magandang katanungan yon para sa isa nating kababayan, ano? So, doon tayo muna mag-focus sa TRC or Karta Pobito. Ay iisa lang yan, mga kabayan, ano? Yung Karta Pobito ay language yun dito sa Polish, ano? So, yung temporary or residence card ay TRC yun. So, yun yung alas mo para makapag-stay ka ng pangmatagalan dito sa Poland, ano. Kumbaga kapag nag-expired yung visa mo, so dyan yan yung ibibigay sa'yo ng government dito sa Poland, yung temporary residence card. So in short is TRC, ano. So napakaraming mga Pilipino ang nagkakaroon ng struggle or stress dyan sa Karta Pobito na yan. Kahit ibang foreigner, mga kabayan, marami silang nagiging problema, na stress sila dyan sa kakahintay dahil nga ang tagal mag release ng Karta Pobito dito sa Poland, mga kabayan. So yung sa akin, to be honest, umabot yon ng yung unang apply ko, kulang-kulang na 2 years ako nag-intay doon bago ko nakuha yung yan, TRC na yan, or yung temporary residence card. Tapos yung validation nga ay nasa 12 months lang or 1 year. 'Di ba? So naghintay ako ng almost 2 years, tapos yung validity lang ay 1 taon lang, mga kabayan. Yung pangalawang renew ko naman, laking pasasalamat ko dun sa tulong ng company ko ngayon dahil mas napabilis. Yun nga, sabi ko nga dun sa una kong video, ay hire ng lawyer yung company ko, kaya mas napabilis yung pag-process ng TRC na yan. Kaya naman wala na akong problema ngayon. So i-print out ko yung TRC sa screen ng video ko para makita ninyo talaga, no, kung ano ba talagang hitsura niyang TRC na yan. So kapag wala kang TRC dito, bali-balita ko sa bagong regulation ng immigration ngayong taong 2025 ay marami silang dinideport ng mga foreigner na hindi nabibigyan ng temporary residence card sa kadahilan ng siguro ito ay disclaimer lamang, kasi ay hindi naman ako expert para bigyang patunay talaga. Siguro ang isa sa mga dahilan ay yung pagbabayad ng tax, kasi ang ilang mga agency dito ay kupal. So yung ibang mga lokal na agency dito ay kupal. Katulong na rin yung ibang mga Pilipino, kasi yung ibang mga agency dito ay may nakapangasawa ng Pilipina or merong relatives na Pilipino. Siyempre,
yung kalakarang ganyan, kinukupal nila yung mga kababayan nila, di ba? So, hindi nagde-declare ng tax. Isa sa pinakang mahigpit na dahilan yan, kaya tumatagal ang pag-release ng temporary residence card kapag ang agency or kumpanya ninyo ay hindi nagbabayad ng tax. Kasi dito sa Poland ay talaga namang masusi ang gobyerno in terms sa pagbabayad ng tax, mga kabayan. Kaya dapat isang paalala lang to sa mga paparating nating mga kababayan dito sa Poland, yung paparating pa lang, alamin nyo yung agency ninyo kung legit talaga yan, kung nagbabayad talaga yan ng tax, di ba? Sorry, ang daming mga ibon dito. Kala nila may pagkain ako. Na-interrupt tuloy yung usapan natin, ano. So yun nga mga kabayan, ano. Ang sabi ko nga, kailangan ay maging masusi kayo sa mga agency nyong pinapasukan dito sa Poland. Kasi maraming mga kupal na agency sa mga panahon ngayon dito sa Poland. So sabi naman ng ibang mga lawyer dito or ng ibang updates sa article ay magbabago daw yung regulation sa immigration ngayong taong 2025. Kasi nung mga nakaraang taon ay napakaraming mga reklamong na didinig. Siyempre, isa na rin sa mga dahilan siguro kaya hindi naging mahigpit ng mga nakaraang taon ay dahil na rin itong mga Ukrainian na pumapasok dito dahil nga sa sitwasyon sa bansa nila. So medyo hindi binibigyan pansin yung mga Asian. So mas binibigyang pansin yung mga yung mga Ukrainian na pumapasok dito at kailangan ng trabaho. Kaya yun nga, TRC, so pagpo-focus tayo dyan sa TRC na yan, isa yan sa pinakang mahalagang alas mo dito sa Poland kapag nandito ka sa Poland. So kailangan laging dala-dala mo yan dahil yun yung alas mo sa mga panahong yan. At yan na rin yung magbibigay sa iyo ng protection kapag may sumita sa iyo na taga-gobyerno katulad ng mga police or inspection sa pagtira mo dito sa Poland, ano. Kasi dyan sa TRC na yan, nilalagay na nila lahat, pati yung PESEL number mo. So yung PESEL number na yon, mga kabayan, ay doon nila matatrack yung record mo dito sa Poland. Kaya napakahalaga ng meron kang temporary residence card talaga dito sa Poland. So kung wala ka pa naman na TRC, so kinakailangan yung passport mo ay may tatak. Kumbaga katibayan na nakapag-apply ka na ng temporary residence card sa Poland, ano, mga kabayan. So tatatakan yon at makikita mo doon yung date at ma-check mo rin sa online kung ano yung status ng apply mo ng Karta Pobito, ano. So bibigyan ka nung inspector ng access dun sa Google para ma-check mo or ma-track mo sa website nila. Para in case na may kailangan ka pang ipasa na documents or in case na kukunin mo na or na-release na yung Karta Pobito mo, kailangan mo nang pick upin sa immigration office. So makikita mo din doon sa portal nila sa website, ano. So andito nga pala ako sa Sopot, Poland, ano. So kung makikita nyo dito sa baba ay napakadaming
ibon or seagull kung tawagin na, no? So ayan, kita nyo yung mga lokal at ibang mga foreigner, nagpapakain sila ng ibon doon sa banda doon. Ayun, kita nyo, nagliparan yung mga ibon, napakadami. Sabi ko nga sa inyo, dito sa Poland ay maraming mga wild animal. Kaya naman nakakatuwa ding mag lakad-lakad dito, lalong-lalo na sa mga pasyalan dito sa Poland, ano? So napakaraming mga wild animal. So sa mga susunod kong video, so ipapakita ko sa inyo naman yung mga wild pig dito, ano. Doon sa lugar na tinitirhan ko, marami rin doon. Kaso ngayon ay hindi ko kayang tumagal ng sobrang tagal sa labas dahil nga winter season. Kaya hindi ako nagpupunta sa mga kagubatan kasi wala nga dong establishment na masisilungan ka kapag sobrang lamig na, ano, sa katawan mo. Kaya mas pinipili ko maglakad sa mga tourist attraction sa ngayon or malapit sa mga establishment dahil mabilis akong nakakapasok sa mga maiinit na establishment kapag lamig na ako. So ganun din yung strategy ninyo kapag andito kayo sa Poland. Kapag winter season, huwag kayong masyadong mag-stay sa labas dahil nga napakalamig. Lalo na sa mga panahon ngayon ay nagbago yung klima dito sa Poland. So mahangin, na may ulan, na may lamig. Kapag yung tatlo na yan ay nagsama-sama mong na-experience sa isang araw, kinagabihan ay siguradong may sakit ka, no? Kaya't isang paalala ko lang yan sa mga kababayan ko na paparating or papunta pa lang dito sa Poland. Syempre yung mga kababayan kong nandito na sa Poland, expert na yan. So nakapag-experiment na yan mga yan. Alam na nila kung paano proteksyonan yung sarili nila, ano. Kaya pinapaalalahanan ko lang yung mga kababayang paparating pa lang or yung papunta pa lang dito. So yun nga, balik nga tayo dun sa usapang TRC or Temporary Residence Card. So ang validation ng binibigay sa inyo ay kinakailangan, ang standard talaga ng validation ng Temporary Residence Card, mga kabayan, ay 3 years. Pero sa kadahilan ng dahil nga sa depende sa contract na binibigay sa iyo ng iyong employer, ay ang binibigay ding validation sa iba nating mga kabayan or ibang foreigner ay minsan 6 months, minsan 3 months, minsan 1 year. Kaya yung sinabi ko sa inyo, yung unang release ng TRC ko ay 1 year lang. Kaya naman nagtataka din ako dun sa employer ko. So ginagansyon niya talaga yung pagbabayad ng tax. O may problema talaga sa agency niya. Kaya nung nagkaroon ako ng dahilan para mag-resign or tapusin yung kontrata ko sa kanya, ay talagang naghanap ako ng maayos na company dito. Sa awa naman ng Diyos, nakahanap ako. Hanggang sa ngayon ay nagtsatsaga pa rin ako doon. So sabi ko nga, dapat ay step by step yung paghakbang ninyo. Hindi pwedeng tatalunin nyo lang dahil gusto nyo lang. So kailangan step by step. So alam niyo yung ibig kong sabihin, di ba? Hindi ka pwedeng
dali-dali lang or dahil gusto mo, dahil uminit yung ulo mo. Hindi pwedeng ganon. Kailangan meron kang malilipatan. Yun lang naman yung gusto kong pinupunta ko pala. Yun lang naman yung pinupunta ko mga kababayan. Alam nyo naman, yung iba nating mga kababayan ay talagang wala lang. Pag ayaw na nila, mag-exit na sila or magra-run away na. Kaya yung ending, yung iba, hindi nagtatagumpay. Kaya lilipat na naman ng ibang company. So, napakahirap nun nung ganong sitwasyon mga kabayan dahil nga may mga kaibigan akong naka-experience ng ganyan. So, ang ending, hindi nila makuha-kuha yung temporary residence nila dahil nga kasi pag patalon-talon ka nga dito sa Poland, yung ending nun ay hindi mabibigay sa iyo kaagad yung TRC mo or yung temporary residence card mo dahil nga natatrack yan ng gobyerno dito dahil nga doon sa PESEL number na pinibigay sa iyo, ano. So ini-input lang nila yan sa system nila kung asaan ka na. So kung lumipat ka na ng ibang city, matitrace yan. So kailangan nang i-transfer yung application mo dun sa previous mong city. So ang ending, lalong mas tumatagal yung proseso ng pag-a-apply mo ng karta pobito or ng TRC mo, ano. Kaya yung iba talaga, ang ending din ay lumalabas na ng Poland, nagra-run away na kasi no choice na. So, marami naman talaga kayong mapupuntahang bansa dito. Hindi naman talaga ay totoo. So, pwede kayong pumunta ng Italy, ng France. Yan yung mga bansang tumatanggap ng TNT, ano? So, once na nandun na kayo, bali-balita ako sa ating mga kabayan na naging katrabaho ko dito sa Poland at mga kakilala. Kapag nandun na kayo sa Italy, once na makapasok na kayo doon ng walang dokumento, hindi na kayo pwedeng lumabas doon. So, otherwise, i-deport na talaga kayo sa Pilipinas. Kasi, yun yung protocol nila doon. So, sa France din, ganun din yung regulation nila dahil nga hindi rin sila ganun kahigpit sa mga TNT, mga kabayan, ano. So, once na mahuli kayo or lumabas kayo ng bansa, kasi mag-check talaga kayo na wala kayong documents. So, i-deport talaga kayo o papauwi na kayo sa bansang Pilipinas. So, kaya kinakailangan ay ayaw ko kasi yung ganyan mga kabayan. Yung mga ganyan sitwasyon. Kasi gusto ko yung ganito, katulad ng ginagawa ko. Malaya ako, nakakagawa ako ng vlog kahit pa paano. So, highlight lang, ito yung Costa Coffee dito na baliktaran, ano. So ayan, so baliktaran yan. So kitang kita siya kapag ganitong season dahil nga walang dahon itong mga puno, ano. So iba rin yung ganda kapag ganitong season, winter season, kahit na yung surrounding ay matamlay, pero para sa akin art lang yan. Iba rin yung ganda ng autumn, iba rin yung ganda ng spring, at iba rin yung ganda ng summer dito. So kaya naman nag-i-enjoy pa rin talaga ako dito sa Poland, ano. So balik nga tayo dun sa usapan natin na TRC or Karta Pobito, ano. So kung gusto nyong maging
malaya kayo or tahimik yung kalooban nyo, wala kayong iniisip kapag ganito yung content kayo or gusto nyo mag-travel sa ibang part ng Shenzhen area. So kinakailangan na meron kayong karta po dito mga kabayan, dahil nga yun yung susi natin dito bilang isang Asian. So kinakailangan na meron tayong karta pobito, dahil yung karta pobito na yun ay yun yung alas natin para makagala tayo sa ibang part ng Shenzhen area. So yun lang, isang magandang tips ko lang yun sa inyo para pagdating nyo dito sa Poland, so alam na ninyo yung mga hakbang na gagawin ninyo. So para lang ito doon sa mga bago na papasok pa lang dito sa Poland, ano. So kinakailangan meron kayong idea para hindi mabulilyaso yung mga plano nyo or yung mga pangarap nyo dito, ano, sa Europe. So maganda na rin kung may mga plano kayong lumipat sa ibang part ng Europe. So mas maganda na meron kayong karta pobito or TRC. Kasi nga, yan yung alas natin dito. So pag na-expired yung visa natin, so yung mga gobyerno ay dyan magbe-base sa karta pobito na yan or TRC, ano. Kaya kailangan talaga ninyong pag sumikapang makuha yan. So pag naubos yung visa ninyo dito or visa ninyo sa ibang part ng Europe, yan na yung sunod na step, mga kababayan, yung TRC or karta pobito na yan. So tatapusin ko na dito yung video ko. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much sa walang sawang suporta ninyo sa YouTube channel ko, mga kababayan, ano. So ako si Adrian. Sana mapanood ninyo yung ibang content ko sa aking YouTube account. Kung meron din kayong mga katanungan, so pwede kayong mag-iwan ng mensahe sa aking Facebook account, at pwede rin kayong mag-iwan ng message sa aking Instagram account. So isa lang naman ang pangalan ko sa social media, ang Adrian Wagan, mga kabayan, ano. So mag-iwan lang kayo ng message para kung may mga katanungan kayo ay ma-replyan ko agad kayo, mga kabayan, ano. So once again, thank you so much and have a nice day.